Galilea. Magandang hapon ang kapatid. Meron na po kami Mahiya na pinunang Mahiya ang pagkain. Handa na po ba kayong nakikinig? Opo. Kung gano'n, simulan ka na. Isang araw, sa lugar ng aming is, ay may dalawang magkakapatid na nagmamalang Aria, Kashmir, at Aria. Sila ay anak na rin ang kanina, hence may kapangyarihang at haring gusto naman ang ama na siyang kami. Ang magkakapatid ay naglalaro sa kanilang hardin. Habang sila ay naglalaro, ay napag-usapan nila ang patungkol sa kanilang mga kapangyarihan. Namumula sa salita ni Shirin. Ang swerte ko, no? Naman ako sa ating ina. Ang aking kapangyarihan ay makapag-control ng tubig. Bakit? Ako rin naman Galing sa ating ama ang aking kabayahang makontrol ang hangin. Pero, ba't si Aria ay walang kapangyarihan? Habang nag-uusap ang mga kapatid, biglang dumating ang kanilang ama at ina. Sila Kashmir at Nueva ay mahigpit na yumakap sa kanilang ama at ina. Samantala, si Aria ay malungkot na lumapit na pansin ito agad ng kanyang ina. Kaya, tinanong siya. O anak, bakit ka malungkot? May problema ba? May sakit ka ba? Wala naman po, inay. Hindi lang po talaga matanggal sa isip ko kung bakit ako lang po ang walang kapangyarihan sa aming magkakapatid. Alam mo, anak, hindi mo dapat iniisip yan. Mas malagang isipin mo nakipaglaro sa mga kapatid mo. Oo nga, Aria. Di ka na madalas makipaglaro sa amin ngayon. Okay lang yan. Basta ngayon, makipaglaro kayo sa amin lagi, ha? Pagkatapos ng pag-uusap ng pamilya, agad na tumungo sila sa kanilang tahanan at sinalubong sila ng isa sa kanilang mga hawak. Malahari, ang ating mga pananim ay tuluyan ng bumabagsak ang negosyo ng ating mamamayan dahil sa patuloy na pagkasira ng ating mga tanim. Ano na ang dapat nating gawin? Ang ating mga negosyo ay dito mataas dahil hindi balanse ang pagpapalaganap ng ating kapangyarihan dahil kay Aria. Hindi balanse ang pagsasanib para sa ng ating kapangyarihan. Nagkatitigan ang mag-asawang Hari at Reyna. Pareho nilang alam na matagal na nilang inilihim ang katotohanan tungkol kay Aria. Sa pagkakataon ito ay kakaiba na ang naging tugon sa kapangyarihan ng mag-asawa. Hindi tulad ng kay Kashmir at Nueva na malinaw na nagmana ng yelo at hangin. Si Aria ay walang ipinakitang kakayahan, ngunit may dahilan. Mahalaga ba wala kang balila ang totoo ngayon? Wala na tayong pagpipilian. Pag hindi natin nabalik ang balanse, magpapatuloy ang pagkalanta ng lupain at paggugutom ang mamamayan. Sa hardin, nakaupo si Aria habang pinagmamasilan ang magkakapatid na nag-e-ensayo na kanilang kapangyarihan. Lumapit si Reyna kanina at mahinahong umupo sa kanya. Aria, anak, may kailangan kang malaman. Tungkol mo ba sa kapangyarihan na wala po ako? Hindi dahil wala akong kapangyarihan, kundi masyado itong malakas at natatakot kami masaktan ka. Po? Anak, ikaw ay hindi lamang tagapagmana, kundi tagapagmagitan. Ang kapangyarihan mo ay hindi tulad sa amin. Ikaw ang susi ng balanse, likas na yaman ng amin. Grabe! Bakit parang umaliwalas ka
malapit nang mawala ng pagkain ang buong Mahal na hari, kailangan na natin itong ayusin bago pa ito lumala. Hindi na magkatagal, ng ilang araw ang ating mga pananim. At tumayo si Aria, hindi siya umiyak, hindi natakot, pero mas nabuhayan ang kanyang loob. Inay! Itay! Hayaan niyo pong subukan ko. Dinala si Aria sa pinakamalawak na bukidin. Ang mga lupa ay basag-basag, ang mga halaman ay halos abo na. Kaya ko to! Kailangan ko silang tulungan! Biglang lumiwanag ang paligid. Mula sa kanyang mga kamay ay lumabas ang makapangyarihang liwanag na kulay berde at dilaw. Bumalat ito sa buong katagtagan. Mga kapatid! Tulungan niyo ako! Nagsalit pulsa ang magkakapatid hanggang bumalik na ang lahat sa dati. Naging masaya ang lahat ng tao. Yay! At ang buong pamilya ay nagsingitian at niyakap ng isa't isa. Dito na nagsimula ang bagong pamumuhay ng bawat tao sa lugar ng amin. At dito na natatapos ang aming kwentong mitolohiya na pinapagandaan ng Aria ang pag-asa. Maraming salamat po! Buong